إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه تبارك وتعالى رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى اتقوا الله في السر والعلن اتقوا الله في جميع الأقوال والأعمال والأحوال حيث أمركم ربكم بذلك فقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والرسول صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Mga minamahal na kapatid sa Islam, mga Muslim at mga Muslimah, ating katakutan ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at tapat na pagkatakot. Ating katakutan ang Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga salita, sa ating mga gawain. Ating katakutan ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar. Ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang pinakamainam na matatamo ng isang tao dito sa dunya at higit lalo sa kabilang buhay. Mga minamahal na kapatid sa Islam, mga Muslim at mga Muslimah, ang isang Muslim o ang isang mananampalataya ay palagi ang nangangailangan ng mga mabubuting paalala at mga mabubuting payo. Nang sa gayon mga alipin ng Allah, siya ay mapaalalahanan sa kanyang mga gawain, lalo na't sa ating mga panahon ngayon mga alipin ng Allah, kung saan talamak at naglipana ang samut-saring mga fitna, mga muharramat, mga paggawa ng mga ikinagagalit at ikinapupuot ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga fitna sa pamilya, fitna sa hanap buhay, fitna sa loob at labas ng bahay, fitna sa din, fitna sa mga anak, fitna na ang lahat ng mga tao ay nakakagamit nito, fitna sa social media mga alipin ng Allah. Ang halos ng lahat ng mga tao sa dunya, bata, matanda, Muslim, hindi Muslim, tutok at adik sa fitnang ito. Nang dahil doon mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam, halina't ating basahin ang mga payo ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang pinadaan sa pamamagitan ng isa sa kanyang mga matutuwid na alipin. Isang lalaki na kanyang pinarangalan ng kaalaman, ginawaran ng malalim at pulidong kaalaman patungkol sa din. Ito ang isang lalaki na ipinangalan sa kanya ang isang kabanata sa banal na Quran. Walang iba kundi si Luqman alayhi salam. Si Luqman alayhi salam ay isa sa mga matutuwid na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, nag-utos ng mabuti at nagbawal ng masama. Buong buhay ay kanyang ginugol sa pagsunod at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang buong buhay ay kanyang ginugol sa pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng mga masama. Ang ating mga ulama sa tafsir, sila ay nagbigay ng iba't ibang opinyon at kuro-kuro. Mga opinyon patungkol kay Luqman alayhi salam. Merong mga mufassirun, merong mga ulama na nagsabi na si Luqman ay isang nabi, at meron namang mga ulama sa tafsir
at dito marami ang opinion. Dito ang majority ng maulama, no? Ayon kay Ibnu Abbas, kana Luqmanu abadan habashiyan najjaran. Ayon kay Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, si Luqman alayhi salam ay isang matuwid na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon kay Ibnu Kathir, lam yakun nabiyan bal kana abadan rajulan salihan. Si Luqman alayhi salam ay hindi kailanman naging propeta o sugo ng Allah, subalit siya ay alipin at kabilang sa mga lingkod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon kay Sa'id bin Musayyab, a'tahu Allahu al-hikmah wa mana'ahu an-nubuwah. Ayon kay Sa'id bin Musayyib, si Luqman alayhi salam ay ginawaran ng Allah ng hikmah, ng malalim na kaalaman, at ipinagkait niya sa kanya ang pagiging propeta. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah ay nagbanggit sa suratul Luqman, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. At katunayan na aming ibinigay, aming ipinagkaloob kay Luqman ang hikmah. Ibig sabihin po ng hikmah, mga alipin ng Allah, ay ang kaalaman at tamang kaalaman at karunungan sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hikmah ay pinipili ng Allah ang mga taong pinagkakalooban niya nito. Ayon sa Allah sa suratul Baqarah, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا يُؤْتِ اللَّهُ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Ang Allah ay nagkakaloob sa kanyang mga taong naisin ng hikmah. Ibinibigay niya at kanyang ipinagkakaloob ang hikmah sa mga alipin niyang nanaisin niya. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ, at sino man ang pagkalooban sabi ng Allah ng hikmah, ng kaalaman sa din, kaalaman sa relihiyon, kaalaman sa pagkatakot sa Allah, faqad utiya khairan kathira, katunayan na kanyang nakuha at nakamtan ang napakaraming kabutihan. Walaqad atayna Luqman al-hikmah, aming iginawad kay Luqman ang karunungan, anishkur lillah, at aming sinabi sa kanya, O Luqman, iyong pasalamatan ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito pa lang, mga alipin ng Allah, meron ng lesson learned, meron ng mga aral na mapupulot dito sa aya ng Allah. Ang isang alipin, sa tuwing nang nakakatamasa, nakakakuha ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay marapat sa kanyang magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Sino man ika, sabi ng Allah, ang magpasalamat sa aming mga biyayang ibinibigay sa kanya, فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Ang kanyang pasasalamat ay magbabalik sa kanya. Ang kanyang pasasalamat ay kabutihan para sa kanya. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. At sino naman ang magtakwil, sino naman ang hindi magpasalamat sa mga biyayang aming ibinibigay sa kanya, katunayan na ang Allah ay ghani, ang Allah ay lubos na mayaman, hindi madadagdagan ang kaharian at kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung magpapasalamat ang kanyang mga alipin. At ganoon din, mga alipin ng Allah, hindi mababawasan, hindi makukulangan ang kaharian at kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ang mga tao ay tatalikod at hindi magpapasalamat sa kanya. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Sino man ang magtakwil at hindi magpasalamat sa mga biyaya ng Allah, tunay na ang Allah ang lubos na mayaman at ang lubos na dinadakila. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. At alalahanin mo ya Muhammad, nang si Luqman ay magpangusap, magbigay ng tagubilin, magbigay ng payo sa kanyang anak. Magbigay ng payo sa kanyang anak. Ya bunay, o aking anak, la tushrik billah. Huwag kang magtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangunahing payo ni Luqman alayhi salam ay payo at tagubilin ng lahat ng mga propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang ipinapadala at hinihirang sa mga tao. Ya bunayya la tushrik billah, o aking anak, huwag kang magtatambal, huwag kang kikilala at sasamba ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la dhulmun azim. Katunayan ang shirk, katunayan ang pagtatambal sa Allah ay siyang pinakadakila at pinakamalaking pandaraya
na magagawa ng isang tao sa Allah subhanahu wa ta'ala. May isang lalaki, ayon kay Abu Hurairah radiyallahu an, ayon kay Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an, na nagtungo at lumapit kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayu dhanbin a'zamu 'inda Allah? O sugo ng Allah, o propeta ng Allah, ano po ba ang pinakamasahol, pinakamabigat na kasalanang magagawa ng tao sa kanyang Panginoong Allah? Ano po ba ang pinakadakila at pinakamasamang kasalanan na gagawin ng isang tao dito sa dunya? Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ang pinakamabigat at pinakamasahol na gagawin ng tao sa Allah subhanahu wa ta'ala kasalanan, na ikaw ay kikilala ng ibang pinapasalamatan, ibang sinasamba, ibang kinakatakutan at minamahal, ibang sinasamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, na ang Allah ang siyang naglalang at lumikha sa iyo. Ang pinakadakilang pandaraya na gagawin ng tao dito sa dunya ay ang pagdadaya sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang ililihis ang dua, ang panalangin sa maliban sa Allah. Kanyang ililihis ang mga sakripisyo at pagsamba sa maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Rasulullah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa banal na Quran, innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Katunayan, sino man ang magtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagsamba, ito ay kanyang hindi patatawarin at hindi pagpapasensyahan sa kabilang buhay. Subalit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapatawad sa maliban sa shirk, nagpapatawad sa mga kasalanang maliban sa pagtatambal sa kanya. Wa ma'wahu an-nar, at ang kanya magiging huling hantungan, magiging huling kanlungan ay ang imperno at parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Ang kanya magiging huling hantungan at huling sandali, ang huling hantungan at huling kanlungan ay ang imperno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pangalawang tagubilin na itinagubilin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin sa pamamagitan ng mga payo ni Luqman alayhi salam ay ang pagiging matuwid, ang pagiging matuwid sa mga magulang. Wawassayna al-insana biwalidayhi ihsana, wawassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Itong aya, mga alipin ng Allah, ay para sa lahat ng mga Muslim at higit lalo sa mga anak. Higit lalo sa mga anak na kanilang naabutan ang kanilang mga nanay at mga tatay. Wawassayna al-insan, aming itinagubilin sabi ng Allah sa isang tao, sa aming mga alipin, na kanyang pakitunguhan ng mabuting pakikitungo ang kanyang mga magulang. Katunayan na siya ay dinala ng kanyang nanay sa hirap pagkatapos ng hirap, sa tindi pagkatapos ng tindi. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Siya ay dinala ng kanyang nanay sa loob ng kanyang sinapupunan sa pamamagitan ng hirap at pagkatapos ng hirap. Wa fisaluhu fi 'amayn. At nang siya ay iniluwal, isinilang ng kanyang nanay, ang kanyang nanay ay nagsakripisyo sa pagpapasuso sa kanya sa loob ng 2 taon, sabi ng Allah. Anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Magkaganoon sabi ng Allah, o aking alipin, ako ay iyong pasalamatan at pasalamatan mo ang iyong mga magulang, higit lalo ang iyong nanay. O alipin ng Allah, kapatid sa Islam, habang iyong inabot ang iyong mga magulang, habang iyong nakikita ang iyong mga magulang, huwag na huwag kang papayag na lilipasan ka ng araw na hindi mo sila nahahalikan. Huwag na huwag kang papayag na nalilipasan ka ng araw na hindi mo sila nakukumusta. Huwag na huwag kang papayag na nalilipasan ka ng araw na hindi mo sila nabibisita sa kanilang mga bahay. Ang birrul walidain, mga alipin ng Allah, ang magandang pakikitungo sa mga magulang, pagiging mabuti sa mga magulang, ay pumapangalawa sa tauhid, pumapangalawa sa pagbubukod tangi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Aming ipinag-utos ya Muhammad
aming ipinagutos ya Muhammad na wala kang sasambahin na maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidayni ihsana, at inyong pakitunguhan ng mabuting pakikitungo ang inyong mga magulang. Ayon kay Abu Hurairah radhiyallahu an, isang lalaki ang nagtungo sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at siya ay nagtanong, "Ya Rasulullah, sino po ba ang karapat-dapat sa aking pakitunguhan? Sino po ba sa mga tao na nakapalibot sa akin na aking karapat-dapat pakitunguhan na mabuting pakikitungo?" Ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay tumugon sa sahaba na yun, sa lalaki na yun, "Ummuka," ang iyong nanay. Ang lalaki ay nagtanong ulit, "Thumma man," sino pa po ba o mahal na propeta pagkatapos ng aking nanay? "Ummuka," ang iyong nanay. Sino pa po ba o propeta ng Allah? "Ummuka," ang iyong nanay, ang iyong ina, ang iyong nanay na nagsilang sa iyo, na nagpalaki sa iyo. Kanyang dinala, ikaw ay kanyang dinala sa kanyang sinapupunan. Sino pa po ba ya Rasulullah? Sabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Thumma abuk," ang iyong tatay. Ang iyong tatay na nagsakripisyo, araw-araw lumalabas ng bahay, araw-araw tinitiis ang tirik na araw, araw-araw tinitiis ang gutom at uhaw sa paghahanap ng kakarampot na barya, kakarampot na kikitain para sa iyo. "Thumma abuk," ang iyong tatay, "thumma adanaka fa adanak," at ang mga taong mayroong mga karapatan sa iyo, ang iyong mga kamag-anak, ang iyong mga tito, tita, no? Ang iyong mga pamilya sa loob ng iyong bahay. Sila ya o mga taong marapat mong pakitunguhan ng mabuti. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa mga payo na nabanggit ni Luqman alayhi salam, na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Luqman, "Ya bunayya, aqimis salah, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur." Mga alipin ng Allah, itong payo ni Luqman alayhi salam na kanyang binanggit sa kanyang anak ay payo na ang bawat isa sa atin ay marapat niyang pakatalinuhan at palagian niyang alalahanin. Payo ni Prophet sallallahu alaihi wasallam nung siya ay nasa kanyang higaan at hinihintay ang kamatayan. Ito ang sala, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. "Ya bunayya aqimis salah," o aking anak, iyong itindig, isagawa ang mga sambayan, ang mga sala na tinatawag ang pagdarasal sa Islam. "Aqimis salah," iyong itindig ang sala. Ayon sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kauna-unahang lilitisin sa mga gawain ng alipin ng Allah sa yawmul qiyamah ay ang patungkol sa sala. "Inna awwala ma yuqda 'ala al-'ibadi min al-a'mali as-salah." Ang kauna-unahang bibilangin at ikakalkulit ng Allah sa mga gawain ng mga tao ay ang sala. Kung ito ay magiging matagumpay, ito ay magiging buo, mga alipin ng Allah, ang lahat ng mga gawain ayon sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay magiging pasado at magiging tagumpay. Kung ito naman ay magkukulang, kung ito naman ay hindi papasa, sabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, katunayan na ang alipin na yan ay mapapabilang sa mga nalugi at magiging bagsak at hindi na bibilangin ang mga iba pa niyang mga ginawa dito sa dunya. Mga alipin ng Allah, ang sala ay naging pagitan ng taong sumasampalataya sa Allah at ang taong nagtatakwil sa Kanya. "Bainal rajuli wasyirki wal kufri as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Ang pagitan ng isang lalaki at ng kufr, ang pagtakwil sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ang shirk, ang pagtatambal sa Kanya, ay ang sala. "Faman tarakaha," sino man ang liliban ng sala, sino man ang mag-iiwan ng sala, katunayan na siya ay napabilang sa mga taong walang pananalig at pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. "Wa'mur bil ma'ruf," o aking anak, iyong ipagutos ang kabutihan sa mga tao. Iyong ituro ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyong ituro sa mga tao ang kabutihan. Iyong ituro sa mga tao ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. "Wanha 'anil munkar," at iyong ipagbawal sa mga tao ang mga bagay-bagay na hindi kaaya-aya at hindi minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iyong ipagbawal sa mga tao ang pagsisinungaling. O aking anak,
iyong ipagbawal sa mga tao ang panglilibak, iyong ipagbawal sa kanila ang pandaraya, ang panglalamang, iyong ipagbawal sa kanila ang mga kasalanang ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dhalika min azmil umur. Katunayan, sabi ng Allah, ang mga gawain na ito, ang pag-iwas sa shirk, ang pagiging matuwid at marespeto sa mga magulang, ang pagdarasal araw-araw, 5 beses araw-araw, ang pagdada'wa, ang pagtuturo ng mabuti at pagbabawal ng masama. Inna dhalika min azmil umur. Katunayan, o aking anak, yan ay kinakailangan ng matinding pursige, matinding pagbibigay ng pagpapahalaga. Wasbir ala ma asabak. At ikaw ay magtimpi, magtiis sa mga bagay-bagay na iyong nakakaharap sa iyong pamumuhay. Ikaw ay magsabar, ikaw ay magtiis sa napakaraming fitna na dumadaan sa iyo araw-araw. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan aw tasbirun. Ayon sa Allah subhanahu wa ta'ala, aming ginawa ang iba sa ilan bilang fitna. Aming ginawa ang tatay sa kanyang mga anak bilang fitna. Aming ginawa ang mga anak sa kanyang mga magulang bilang fitna. Aming ginawa ang mga kayamanan sa tao bilang fitna. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitna. Aming ginawa kayo sa iba bilang fitna. Atasbirun. Kayo ba ay magsasabar, sabi ng Allah? Kayo ba ay magtitimpi? Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sandata sa fitna. Ito ay wala nang iba kundi ang sabar, ang pagtitimpi sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagtitimpi sa pagsamba sa Kanya, ang pagtitimpi at pagtitiis sa pagsasagawa ng mga ibada, at ang paglayo sa mga kasalanang ipinagbabawal ng Allah. Ating idalangin at ipanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay Kanyang patawarin sa ating mga kasalanan. Tayo ay Kanyang ipabilang sa mga taong matatakutin sa Kanya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu fayafuza fawzal mustaghfirin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اتقوا الله حق التقوى اتقوا الله في السر والعلن. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo po ay nasa mga panahon at nasa mga oras na nalalabi at natitira sa buwan ng Dhul-Qa'dah. Kung papayag ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay bilang ang mga araw at papasok na ang tinatawag na Dhul-Hijjah. Ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagbanggit ng mga ahadith patungkol sa karangalan at kadakilaan ng mga araw, unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Ayon sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, wala nang gawain, walang gagawin ang isang Muslim na kanyang mapapantayan ang mga gawain gagawin o magagawa ng isang Muslim sa loob ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Walang gawain na gagawin ng isang Muslim na kanyang masosobrahan ang mga gawain na gagawin ng isang Muslim sa loob ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Ang mga sahaba, ridwanullahi alaihim, ay napatanong sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, walal jihad ya Rasulullah, pati po ba ang jihad ay masosobrahan ng gawain gagawin ng tao sa loob ng 10 araw, unang 10 araw ng Dhul-Hijjah? Ano ang sinagot ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Walal jihad. Ni jihad, ultimo ang jihad, ay hindi niya mapapantayan ang isang sala, ang isang pag-aayuno, ang pagbabasa ng Quran, ang pagsasadaka, ang paggunita, ang pagbigay ng tulong sa kapwa, na gagawin sa loob ng 10 araw, unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Maliban na lamang, sabi ng Rasulullah, sa isang tao na siya ay lumabas mula sa kanyang bahay, na daladala niya ang kanyang mga kayamanan, daladala niya ang kanyang sarili at kayamanan, at siya ay tinambangan. Siya ay inagrabyado sa daan, at kanyang ipinagtanggol ang kanyang sarili, ipinagtanggol ang kanyang kayamanan,
yun lang ang makakahigit sa mga gawaing magagawa ng tao na mga mabubuti at pagpapalapit sa Allah sa loob ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ating idalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang pagkalooban ng sapat na lakas, sapat na kakayahan, na ating magampanan at masakatuparan, may isabuhay at may isagawa ang mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. At higit lalo, mga alipin ng Allah, dito na natin tatapusin ang ating khutbah, ang pag-aayuno sa araw ng Arafah, Sawmu Arafah. Ang Sawmu Arafah, mga alipin ng Allah, ito ang ika-9 na araw sa Dhul-Hijjah. Kinabukasan nito, Eidul Adha al-Mubarak. Bago tayo magsagawa ng Eidul Adha, mayroong tinatawag na Yawmu Arafah. Ayon sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pag-aayuno sa araw ng Arafah ay kanyang papawalain ang unang lumipas na 1 taon na makasalanan at ang susunod pang 1 taon na makasalanan na magagawa ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinakamainam na pagdudua ay sa araw ng Arafah. Ang pinakamainam na sasabihin ng tao sa araw ng Arafah, La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ipinapaalam na ang araw ng Arafah ay dakilang araw. Ang mga dua, panalangin, pag-aayuno at pagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala magagawa ng tao sa Yawmu Arafah ay naiiba sa mga ibang araw. Ating idalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang patawarin ang kasalanan ng ating mga magulang, ipagkaloob niya sa atin ang tunay na pagmamahal at pagkatakot sa kanya. Ala tusalluna wa tusallimuna ala nabiyikum fa inna rabbakum amarakum bidhalika faqala jalla sha'nuh inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنتك مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونسألك اللهم عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أقيموا الصلاة رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله